Maagang nagising, pero hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa responsibilidad. Diretso hilamos muna para kahit papano, fresh ang mukha kahit medyo puyat. Pagkatapos, magpainit ako ng tubig para panimpla ng kape. Di talaga kumpleto ang araw ko pag walang kape sa umaga. Kaibang liksi ang dala ng kape sa katawan ko. Prito na din pala ako ng itlog. Dali-dali na itong paghahanda ko kasi may pasok ngayon ang asawa ko. Tapos na ang 3 araw na pahinga niya. Tigda 2 slice ng tinapay at may pritong itlog, sapat na. Simpleng almusal lang, basta may laman ang tiyan bago umpisahan ang araw. Sinisigurado ko talaga na may laman ang tiyan ni Sir bago pumasok sa duty niya. At habang ako'y nag-asikaso ng almusal namin, busy din si Sir sa paghahanda sa sarili niya para bago kami mag-almusal, nakaredy na siya. At heto, nagsusuot na siya ng medyas at sapatos niya. Sakto din, nakahanda na din yung pang-almusal namin. Tahimik pa ang bahay. Tulog pa ang mga bata sa mga oras na ito. Bakasyon din kasi kaya hinayaan lang namin sila kung anong oras magising. Kaya sa umaga, madalas kami lang palagi ng asawa ko magkasabay mag-almusal. Kahit simpleng pagkain lang, pero iba talaga kapag magkasama. Habang kami ay nagkakape, di mawawala ang konting kwentuhan, tawanan, konting plano kung anong gagawin sa buong araw. Yung mga ganitong sandali, kahit saglit lang, sobrang mahalaga na sa amin kasi maya-maya, aalis na siya. Papasok na sa duty niya. 2 araw na naman na di namin siya makasama. Sa day off niya naman namin siya makasama ulit. Kaya yung mga moment na ganito, tinitreasure ko talaga. At ako naman ang maiiwan para asikasuhin ang mga bata at ang bahay sa tuwing wala siya. Ganito ang buhay namin, hindi namin siya laging kasama. Pagkatapos naming mag-almusal, diretso na ang asawa ko sa paghahanda habang ako ay pinagligpit ko muna ang pinagkainan namin. Ibang klase talaga ang umaga kapag alam mong aalis na naman ang asawa mo. 2 araw na naman siyang walang uwian. Kapag asawa mo ay pulis, kailangan talaga matapang ka, kailangan matatag ka. Dahil hindi lahat ng oras, kasama mo siya. May mga araw na ikaw lang ang sasalo sa lahat. Sa bahay, sa mga bata, sa lungkot. Hindi pwedeng panghinaan ka agad ng loob. Kasi siya rin, nasa laban araw-araw. Bilang asawa ng pulis, hindi lang siyang matapang. Pati ikaw, kailangan din. Kasi sa bawat pag-alis niya, bit-bit mo rin ang dasal, lakas ng loob, na hintayin siyang makauwi ng ligtas. Ang oras nila ay hindi namin kontrolado. Kahit holiday pa yan, basta naka-detail, papasok at papasok talaga. May mga okasyon na wala siya, tulad ng birthday ko, birthday ng anak namin, kahit birthday pa niya, anniversary namin, Pasko o bagong taon. Is ko na! I miss you, baby! Wake up, wake up! Daddy is goes to duty! Because... Kili-kili! Bye-bye! Oh! Bye-bye na! Ha? Dani, kabalo.
Sinters na lang nato eh. Kahit may sakit pa anak namin o ako, di mo agad magpapauwi. Kasi may tinatawag sila na duty. Kaming pamilya nila, lagi kaming number 2. Sa pulis, top priority ang bayan. Nung sa umpisa, di ko maintindihan. Kasi yung normal na mag-asawa o pamilya, umuwi gabi-gabi ang asawa. Pero sa katagalan, naiintindihan ko din at nasasanay na lang din. Hindi ito fairy tale. Ito ay kwento ng puno ng paghihintay, panalangin at pangamba. Dahil sa bawat hakbang niya papalayo sa amin, hindi namin alam kung anong mangyayari o panganib ang naghihintay sa kanya sa labas. Dasal ko lang palagi sa Panginoon na makauwi ang asawa ko sa amin ng ligtas at buo. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod.